Ipapakita ko na si Lizelle. Tapos saka ko kayo bibigyan ng wine. Kung ganun, wala na talaga kahit na isang record? Wala talaga kayong makita? Wala eh. Pasensya na. Paano na? Yung mga kasong nahatulan ng minimum of 10 years imprisonment, tinatago namin ang files noon. Pero ayon sa sinabi mo, simpleng car accident lang ang kinahinatnan ng kaso ng papa mo. Yung mga ganong kaso, hindi lumalagpas namin ng 5 years. Sige, kung ganun, maraming salamat na lang. Nung pumunta kami dito noon ni Papa nung bata pa ako, meron ba siyang nabanggit sa inyo na merong humahabol sa kanyang tao? Humahabol? Bakit? At saka sino? Wala po siyang nasabi? Teka, sandali lang ha. Parang naalala ko nga, nung panahong yon meron ngang kakaiba. Ano po yun? Dati kasi, nung umalis kayong dalawa, umalis kayo sa gitna ng gabi. Tapos hindi man lang siya nagsabi sa amin. Hindi siya dating ganoon. Hindi nagtagal, may dumating na lalaki naghahanap sa kanya. Tinanong niya kung nasaan ang papa mo. Ang sabi ko naman sa kanya, umalis na nga kayo noon dito. Tapos bigla na lang din siyang umalis. Nakuha niyo ba kung anong pangalan niya o contact number niya? Ay naku, Iha, ang tagal na panahon na nun eh. Pero, bakit hinahanap mo siya? Wala lang. Hahanapin ko po yung mga nakakakilala sa papa ko. Wala po kasing epekto yung newspaper ad. Kayong dalawa yung kumontak sa amin tungkol sa bagay na yun. Ay naku, alam mo ba nung tinatawagan ka namin, napakatagal bago ka namin makontak. Talaga po? Bakit po? Araw-araw naming tinatawagan ang number na to. Sabi nila sa amin sasabihin sa'yo, pero hindi naman nila ginawa. Hanggang sa nung nanood na kami ng balita, nakita namin yung pangalang Ethan Park. Naisip naming mataas na tao siya, kaya tinawagan namin siya at nakita ka namin. Yes, the Group Secretary's office. Yes, hello. Good morning. Ako si Liselli. Excuse me, sino po ulit kayo? Liselli, Princess Liselli. Itatanong ko lang, siguro meron kayong listahan ng pangalan ng mga taong tumawag tungkol sa newspaper ad ng papa ko? Pwede ko bang makita yung listahan na yon? Naku, pasensya na po, pero sa tingin ko imposible yon. Bakit? Papa ko ang pinag-uusapan. Kaya bakit hindi pinaalam sa akin agad ang tungkol doon? Karamihan po kasi ng mga tawag puro fake calls lang. Kahit i-check nyo pa, hindi rin makakatulong. Okay lang, titignan ko pa rin. Sorry po talaga, pero yun ang utos ng Chief Secretary. Sandali. Ang sinasabi mo ba yung tatay ni Miss Marga? Si Mr. Miguel O ba yung tinutukoy mo? Opo. Kung ganoon, sige. Kung hindi mo ako matutulungan, ako na lang ang tatawag kay Chairman Park. Teka, sandali lang po. Hello, good afternoon. Hi, ako po si Lizelle Lee. Ano, totoo po? Talaga? Kilala niyong papa ko? Ha? Sino uli yun? Water purifier. Itatanong ko lang kung kilala niyo ba si Prince Lihan? Sorry, I missed your call. Please leave your message and number. I'll get back to you as soon as possible. Si Ethan ho ito. Natanggap niyo ba yung unang message ko? O baka naman dahil sa sobrang tagal na, pati pangalan ko at boses ko, nakalimutan niyo na. Please lang, tawagan niyo ako. Meron akong kailangang malaman mula sa inyo. Papa. Papa, pinatay niyo ba si Prince Lihan? Ginawa niyo ba yon?
Please pa, sagutin niyo ako. Papa, kailangan kong sagot niyo. Papa, sagutin niyo ako! James Park? Imposible namang prank call lang yun. Galing pa sa US eh. Hi! May I speak to... Park eh, marunong mag-Korean yun. Sorry, I missed your call. Please leave your message and number. Ay, salamat I'll get naman. back to you as soon as possible. Hello, Mr. James Park. Ako po si Lizelle. Hinahanap ko po kasi yung mga kakilala ng papa ko, si Prince Lihan. Nakita ko po sa listahan yung number nyo. Kung sakaling meron kayong kahit anumang nalalaman tungkol kay papa, o kahit na anong mga bagay tungkol sa kabataan ko, kung pwede po pakitawagan na lang po ako sa 821065333. Gagawin mo kung kumakabog ang dibdib mo at hindi ka makatulog dahil sa isang civil servant. Anong gagawin ng civil servant kung kumakabog ang dibdib niya at hindi siya makatulog dahil sa'yo, Mr. P?